May nagpakitang anghel sa mga pastol at nagsabi, Lucas chapter 2, verses 10 and 11. But the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy. Kindly say, good news of great joy. Which will be for all the people. Ayun po ay sinasabi lamang na Pasko na. Lucas 2:11. For today in the city of David, there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. Amen. Sineselebrate natin ang Christmas dahil we know na ito'y pagsilang ni Jesus. Which the angels say, the good news of great joy. Good news of great joy. What exactly is the good news of great joy? Kasi parang nawawala ang good news sa Christmas eh. Joy na lang ang mine-maintain. Kaya merong mood of festivity sa season. Everybody tries to follow or to flow with the joy of the season. Baka masyadong malakas ang volume, Brother Bod. Everybody tries to flow with the joy of the season. That's why there is a family reunion, merong gift giving, ang mga ilaw, ang mga Christmas tree, and shopping at the mall. Alam mo, napansin ko, nung kami nagpunta sa Middle East, magaganda ang malls doon sa Dubai. Because they really do buy in the malls in Dubai. Pero merong nakakuha ng pansin ko. Meron pala silang Pasko. Meron palang Pasko sa Dubai. Sa mga malls. Talagang kanilang inaayusan ng season ng Pasko. Ako'y nagtatanong, bakit may Pasko? Wala namang Jesus. Wala naman silang Jesus eh. So, pwede pala na merong joy na wala ang reason ng joy. Ang sabi ng angel ay, For behold, I bring you good news of great joy. Pero habang tumatagal, nawala si good news, nanatili lang si joy. Bulaklak. Nanatili lang si joy. Anong nangyari? Na-hijack ang Christmas. May nakakuha sa Christmas. So, by God's grace, ibalik natin ang good news why there is a great joy sa Christmas. At mas mauunawaan natin ang good news ng kapanganakan ni Jesus kung mauunawaan natin ang bad news. Laging ganun eh. Mauunawaan mo yung magandang balita kung alam mo yung pangit na balita. And what is the bad news? Bad news muna. Ito ang bad news. Genesis 2:17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Iyan ang bad news. Kinain ni Adan ang bunga. Ginawa niya ang kasalanang parurusahan ng kamatayan. Sa araw na kumain ka na iyon, tiyak na mamamatay ka. Bakit? Sabi ng Romans 6:23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Of course, hindi naman pagkakain ng bunga ay namatay agad. Ano ang nangyari kina Adan? Ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay kawalan ng buhay. Ito'y separation from life, separation from God. Kaya noong kinain ni Adan at Eva ang bunga,
hindi sila namatay the way we know patay. In a biblical sense, death is separation from life. May mga tao na sinisisi ang Diyos sa mga hindi magandang nangyari o nangyayari. Ang tawag pa nga ng mga tao sa pagbaha, sa paglindol, sa pagputok ng bulkan ay acts of God. Hindi ang Diyos ang dahilan ng paghihirap sa mundo. Ito'y epekto pa rin ng kamatayan. Resulta pa rin ito ng paghiwalay ng tao sa life giver. This is the bad news. Hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. Bago magkatao, walang kamatayan. Kahit ang mga hayop, hindi namamatay. Alam mo, naisip ko, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, walang sabong. Ay, hindi namamatay. Hindi, dahil walang magpupustahan. Anyway, hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. Ang tawag pa nga ng Diyos sa kamatayan ay kaaway. 1 Corinthians 15:26, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. God calls kamatayan as enemy. So hindi Diyos ang may dahilan yan. Kaaway nga ng Diyos yan eh. At ang bad news ay pabad ng pabad. Noong nagkasala ang tao, pumasok ang kamatayan. Hindi lang sa espiritu ni Adan, kundi sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan. Hindi lang doon, pati sa mundong pinailalim sa pamamahala niya. Pati mundo na apektuhan ng kamatayan. Nahihirapan na ngayon na makakain ng tao, kailangang magpagal. Samantalang noon, basta lang yan pipitasin. At pasama ng pasama ang bad news. Bad news na nga eh. At ito'y minana ng lahat ng tao. Ay, anak tayo ni Adan eh. Kaya minana ito ng lahat ng tao. Adam was separated from God. Adam was separated from life. At first time na naranasan ng tao kung anong nangyayari kapag wala ang Diyos. Hindi alam ni Adan at ni Eva noon kung paano wala ang Diyos. First time nila naranasan yon. Pag wala ang life. Alam mo yung depression, loneliness, yan ay absence of joy eh. Ang fear, ang worry, yan ay absence of peace. Yan ay mga abnormal situation. May nawala lang, kaya yan ang naging resulta. Ang sickness is the absence of health. Death is the absence of life. Lahat na pangit na nangyayari is just because of the separation of man from the life giver. Kumilos ang katarungan ng Diyos eh. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. Pero kasabay ng pagkilos ng katarungan ng Diyos ay kumilos din ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, noong nagkasala si Adan at si Eva, ang unang ginawa ng Diyos, nagpatay ang Diyos ng hayop. Let me read it to you. Genesis 3:21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Kumuha ng hayop, kinuha ang balat, idinamit kay Adan at kay Eva. First time na nakakita si Adan ng pinatay na hayop. Kasi before hindi namamatay eh. May imagine mo na lamang ang shock nila. At bakit tinatakluban si Adan at Eva? Kasi ang una nilang naramdaman noon, kaya sila nagtatago, sila'y hubad. Kaya sabi ng Diyos, kumain kayo ng bunga, Opo. At upang takluban ng Diyos ang kahubaran nila, kumuha ang Diyos ng hayop, kinuha ang balat, kinover sa kanila. Pero hindi sapat ang pinatay na hayop na kabayaran sa kasalanan ng tao. Pangtaklob lang nga, tinakluban lang talaga.
Pantaklob lang sa resulta ng kasalanan. Eventually, namatay pa rin si Adan because ang hayop na pinapatay is never enough. Ipinagpatuloy ng Israelita ang pattern na ito. Nagpapatay sila ng hayop bilang handog upang matakluban ang kasalanan nila sa Diyos. Pero hindi kailanman maalis ng dugo ng hayop ang kasalanan ng tao, kaya paulit-ulit siyang ginagawa. Paulit-ulit na nagsasakripisyo. Bakit? This is the question. Bakit hindi maalis ng dugo ng hayop ang kasalanan? Kasi hindi related ang tao sa anumang hayop na nilikha ng Diyos. Hindi related ang tao sa hayop. Kanino siya related? Sa Diyos. Siya'y nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Walang hayop na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ang hayop walang espiritu. They could have a low level of soul. Kaya yung mga aso, enjoy na enjoy ang tao eh. Somehow, pag daw sila darating, sumasalubong yung aso. Meron din namang soul na kahit papaano-ano, pero wala silang espiritu. Hindi sila nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kaya naman, ang tao noong nilalang, hiningahan siya ng espiritu ng Diyos. Di ba? And God breathed in the nostrils of Adam. Kumuha ng lupa, hiningahan at naging buhay na kaluluwa. Walang hayop na hiningahan ng espiritu ng Diyos. That is why walang hayop na pwedeng maging pangbayad, hindi libel. So kung hindi pwede ang hayop, bakit hindi tao ang mamatay bilang kabayaran sa kasalanan ng tao? Bakit hindi? Di ba ang tao nilalang ayon sa wangis ng Diyos? Di bayadan ng tao ang kasalanan ng tao. This is the problem. Hindi maiiligtas ng isang nalulunod ang isa ring nalulunod. Hindi maiiligtas ng isang parurusahan ang isa ring parurusahan. Hindi pwedeng iligtas ng isang hinatulan ang isa ring hinatulan. Hindi pwedeng patayin upang ibayad. Ang sadya namang mamamatay din, eventually, paaagahin lang. Kaya yung mga papatayin na nanahayop, walang kadating-dating yan. Sadya namang mamamatay yan eh. Sila ay under ng curse. Hindi pwedeng patayin upang ibayad ang mamamatay din. At walang anuman sa lupa ang pwedeng ialay na pangtubos sa tao. Walang pwedeng magligtas kasi lahat ay tainted with death. Talagang mamamatay. This is very bad. Sobrang pangit na balita ito. Sobra. Walang anuman sa mundo ang pwedeng magligtas sa tao. Very dark. Kawawa ang tao. Man died. And after dying, they will continue to exist in a place without God. Without life forever. Pero may nababanaag na pag-asa ang tao. May nakikitang pag-asa ang tao because long time ago, the Word of God through the prophet Isaiah prophesied the coming of a Savior. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Bakit ito nakakataas ng balahibo? Because ang pamamahala sa mundo ay nakaatang kay Satan. And here comes a prophecy that says, merong isang batang ipapanganak at ang government will be put in his shoulder. Maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. There was a prophecy. At sa pinakamadilim na panahon ng
hopelessness, may nababanaag silang pag-asa. Darating ang wonderful counselor, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. This, my friend, is the good news. May plano ang Diyos noon pa man na magpapadala siya ng tutubos sa tao. Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. This is God speaking to the serpent na nag-tempt kay Adam at kay Eve. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo. O ba, meron na agad threat ang Diyos doon kay Satanas. Yung binhi ng babae, dudurugin niya ang ulo mo. At ikaw naman, dudurog sa kanyang sakong. Talking about the crucifixion. Ang prophecy ng panganganak ni Jesus ay sinabi kaagad pagkatapos magkasala ni Adan at ni Eva. Kung kayo man ay may dinaan ng problema, kung kayo man ay may dinaan ng pagsubok sa buhay, nagsisimula pa lamang ang problema, gumawa ng Diyos ng paraan upang ikailigtas. Malimit, we are so conscious sa darkness, we are so conscious sa problem, we are so conscious sa nangyayaring pangit, ang hindi mo alam, sabay nangyayari yan. Bago pa nangyari ang problema, may solusyon na, may ginagawa ng Lord. At yun man ay nakikita mo, hindi makikita, basta nangyayari yan. Bakit? Kasi hindi pwedeng pigilin ang kilos ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. It is His nature. Kaya kung meron man ditong dinadaanan kang problema, merong mga threat, merong mga fear, merong mga worries, I'm telling you, God is working sa iyong buhay. May ginagawa siya. Kaya smile. Ang prophecy ng panganganak kay Jesus ay sinabi kaagad pagkatapos magkasala si Adan at Eva. Oo nga, sila'y sinentensyahang mamamatay. Sentensyado. Pero nanghako ang Diyos ng pangtubos sa pamamagitan ng panganganak ni Mary, isang birhen, kay Jesus Christ. Isaiah 7:14. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Alam mo bang ibig sabihin na Emmanuel? God with us. Ay, nako. Ito ginagawa ko. Ako'y nangingilabot. This is the good news that brings great joy. Parang narito isang birhen ang maglilihi at manganganak na isang lalaki. Alam mo ba sinasabi dito na Isaiah? Narito, magkakapasko. Ano kanyo? Magkakapasko. Ay, pag sinabi sa iyo, hindi mo maintindihan yun. Ganito yon. May isang birheng manganganak. Ala, ay ano pinagsasabi mo? Isang birheng di nakakakilala ng lalaki, manganganak. Ano ba yan? Bakit? Tingnan ninyo ha. Talagang good news to. Si Jesus ay dumating sa lupa tulad ng isang ordinaryong tao. Siya ay Diyos ha, pero dumating siya sa lupa katulad ng ordinaryong tao. Paano yon? Ipinanganak. Talagang si Jesus ay tao, may karapatan. Si Satanas, yan ay illegal alien. Wala yang papel. Nanlinlang lang yan. Hindi yan tagalupa. Si Jesus talagang tao. Kinuha niya ang katawan ng tao. Pinanganak talaga siya. Pero hindi siya ordinaryong tao. Hindi siya binhi ni Adan. Kaya nga si Mary ay virgin nung nanganak. Dahil si Jesus ay isang Diyos. Luke 1:35, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Kaya si Jesus ay ipinanganak na walang kasalanan. Unlike us, si Jesus pinanganak na walang kasalanan. At hindi lang yon.
namuhay na walang kasalanan. At the time na nandito si Jesus sa lupa, siya lang ang tao na lumalakad sa lupa na walang kasalanan. Siya lang. Bakit ko'y dinidiin ito? Ba't ko'y dinidiin ang kawalang kasalanan ni Jesus? Because unlike Adam, hindi siya under ng sumpa ng Romans 6:23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi wala siyang kasalanan. Ayan o ngayon, kaya hindi siya pwedeng mamatay o patayin. Hindi pwede. Hindi siya under noong ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam mo si Jesus ay kasama na ng Ama sa simula. John chapter 1 verse 1. Sa simula ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 2, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Kaya hindi pwedeng noon lang siya pinanganak kasi nga sa simula ay kasama na siya ng Diyos. And verse 14 ng John chapter 1, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin. And the Word became flesh and dwelt among us. Sa wakas, di ba noon ang problema? Walang pangtubos. Walang hayop na pwede. Walang tao na pwede. Walang anuman sa mundo na pwedeng pangtubos sa kasalanan ng tao. Walang pwede. Di ba yan ang problema? Sa wakas, nagkaroon ng qualified na magbayad. Wala siyang kasalanan at hindi nagkasala. Mayroong siyang life na akmang kabayaran sa kaluwalhatian ng pinagkasalaan ng Diyos. Meron siyang life o buhay ng isang Diyos. Kasi ang ililigtas ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kasi ang ililigtas ay meron ding buhay ng isang tao. Meron siyang buhay ng isang Diyos at meron siyang buhay ng isang tao. Bakit kailangan ng buhay ng isang Diyos? Kasi ang ililigtas ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Bakit meron siyang buhay ng isang tao? Kasi ang ililigtas ay tao. Akmang-akma, salamat, meron ng qualified. And Satan did something that he does not understand. May ginawa si Satanas na isang bagay na hindi niya naunawaan. Pinatay ni Satanas ang hindi karapat-dapat mamatay. Yun ang akala niya. Hindi niya alam, talagang binigay ni Jesus ang kanyang buhay para mamatay. Saan ka naman nakakitang nililitis ay hindi pinagtatanggol ang sarili? Paragang, sige na, husgahan na ninyo ako. Wala, hindi naimik. Hindi normal yun. Lahat ng tao, wala pa nga sinasabi ang iba laban sa kanya, ay nagdidepensa na. Hindi ako. Hindi, si Jesus talaga gustong mamatay. Ibinigay niya kanyang buhay, kaya sabi ng Panginoon, walang pwedeng kumuha nito sa akin, binibigay ko ito. At si Satan just acted according to his nature. At anong nature ni Satan? Steal, kill, and destroy. Yun lang, gigil na gigil si Satan. Sapagkat bata pa, gusto na niyang patayin ang pinropesay na hari ng mga Hudyo. Salamat at dumating ang provision ng Diyos. Pinapunta ang wise men. Binigyan si Mary at si Joseph. Actually, si Jesus ng gold, frankincense, and myrrh. Kaya may nagastos si Mary at Joseph, sila'y nakatakas. Hindi napatay si Jesus nung bata pa. And Satan, yun lagi ang gusto. Patay, patay, patay. And it was a major blunder on the part of Satan. Bakit? Kung alam niya kung sino ang pinapatay niya, hindi niya papatayin. 1 Corinthians chapter 2, verse 7 and 8. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory,
which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Sabi ng 1 Corinthians, ang aming sinasalita ay isang talino na hindi alam ng mundo. Dahil kung alam ito ni na Satanas at ng mga demonyo, hindi nila ipapako si Jesus. Si Adan at ang lahat na binhi ni Adan ay karapat-dapat mamatay kasi nagkasala. Pero si Jesus ay hindi. Hindi nauunawaan ni Satan na si Jesus ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 John 2 verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ay, salamat. Dumating na ang tagapagligtas na pwede at kayang magbayad ng ating kasalanan. Hindi lang atin, pati ng lahat. Ang kamatayan ng hindi dapat mamatay ang naging kabayaran sa kasalanan ng mga dapat mamatay. Ang parusa na tinanggap ni Jesus, ang kabayaran sa parusa ng mga taong dapat parusahan. Ito ang dahilan kaya ipinanganak si Jesus. Ito ang dahilan kaya may Pasko. Ito ang dahilan kaya may great joy. The good news of great joy. That's the title of my preaching. Ibinabalik natin ang good news sa great joy. Dumating si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang tagapagligtas upang iligtas ang tao sa kasalanan at sa resulta nito, ang Panginoon upang huwag na tayo maging alipin ng ano paman. But the question is this, what are we doing or what are we gonna do with this good news? Kasi available lang naman ang good news, available na. It's just a provision. What are we going to do? Now that you know that there is a good news, anong gagawin natin? Una, tanggapin si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Merong iniaalay o binibigay ang Diyos na libre. Ito ay si Kristo Jesus, yung buhay sa Kanya. Yes, ang Pasko ay good news. Dapat ipagdiwang ng mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hanggat ngayon hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, it will only remain as a provision. Kailangan mong tanggapin ang libreng kaloob ng Diyos. Then it will only be a good news to you. Dahil kung hindi mo tatanggapin ng Panginoong Jesus, all you have is festivity. All you have is the season. All you have is the shopping. All you have is the merrymaking. But you don't have the good news. Kailangan tanggapin mo ang nag-iisa na ibinigay ng Diyos na mag-aalis ng iyong kasalanan. At hindi basta tanggap na totoo. Or else, we will just like be the malls in Dubai. Nagse-celebrate pero walang Jesus. Wag lang natin ipagdiwang ang Pasko. Tanggapin natin ang isinilang noong Pasko. Wag lang tayong maki-birthday yan. Makipagrelasyon tayo sa may birthday. Kawawa ang tao. Simula nung nalinlang siya ni Satan. Dahil sa pag-aakala ng tao na kapag siya na ang magpapasya ng mali sa katotohanan para sa kanya, yung siya na ang didirihin ng kanyang buhay, nakikilos siya outside God, ang akala niya ay yun ay kilos ng matalino at ang akala niya ay makakapantay niya ang Diyos. Anong naging resulta? Walang kapayapaan. Empty. Alipin ng bisyo. Alipin ng masasamang ugali.
walang paraan upang makalaya. Alipin ang kanyang mga desires, alipin ang pride, alipin ang kasalanan. Salamat, dumating si Jesus na nag-aalis ng kasalanan ng lahat na tatanggap sa Kanya. Kaya tanggapin ang kaloob ng Diyos na walang bayad, ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang life ay hindi lang na kay Jesus. Ang life ay si Jesus. John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang buhay. Kaya tanggapin mo siya. Dahil kung hindi mo siya tatanggapin, you will remain dead. That is why wherever Jesus goes, He brings life. Siya'y nagdala ng pagkain sa 5,000 tao. Siya'y nagdala at nagbigay ng maraming isda kina John at Simon. Nagbigay siya kay Peter ng pera na nakuha sa bibig ng isda. Siya ay nagpalayas ng mga demonyo doon sa inaalihan ng masamang espiritu. Nagpagaling siya ng may sakit. Bumuhay siya ng patay. Bakit? Because He is life Himself. Wherever He goes, life comes. Kaya kapatid, pag pinapasok mo siya sa buhay mo ng totoo, He brings life. He brings life. Huwag mo namang hayaan si Satanas na pagpiestahan ka. Huwag mo namang hayaan ang kaaway na kawawain ka. Na paglaruan ka. Because meron nang binigay ang Diyos na tagapagligtas. Na magbibigay ng buhay sa iyo. Na kayang pagandahin ang pangit na kahapon at gawing itong magandang present at mas magandang bukas. All you have to do is accept Him truthfully, sincerely. Si Jesus ang ating kaligtasan. Siya ang sagot sa takot at sa kalungkutan. Siya ang kabayaran sa hirap, sa sakit at kamatayan, maging ang pangalawang kamatayan. Yan ang una mong gagawin. Now that you know the good news of great joy, tanggapin mo yung binigay ng Diyos ng totoo sa puso mo. Sunod, what are we gonna do with this great news? Itaas mo naman ang init ng iyong relasyon sa Diyos. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Lord God and Savior, kailangan mag-level up ang relasyon mo sa Kanya. Hindi na uso ang mag-backslide. Hindi na uso ang malamig. Hindi na uso ang tatamad-tamad sa relasyon sa Diyos. Hindi na uso ang akala mo laging nagpapahabol ka sa mga iyong life group leader o sa pastor. Hindi na uso ang nagpapapollow up. Hindi na uso yon. Luma na yon. Itaas mo ang level ng init mo sa Panginoon. Baka naman ngayon ay mas malamig ka pa sa Pasko. Dati-rati, sino mang makausap mo ay napapaso sa init mo kay Lord. Kung alam mong mas malamig ka pa sa Pasko, hilahin mo ang summer. Don't miss ang pinakamatinding kayamanan sa lahat. Ano yon? Ang malapit na relasyon sa Diyos. This world is lonely world. This world is a sad world. This world is a broken world. Ito ba ang iyong ipagpapalit sa relasyon sa Diyos? Huwag mong i-miss ang pinakamatinding blessing. And we know kung anong kailangan to enrich any relationship. Alam natin ang kailangan. Ano yon? Time. Hindi ka kailanman mapapalapit sa kanino man kung hindi mo siya bibigyan ng time. At marami sa atin talagang napapalapit ng gusto sa Facebook. Banding na banding. Ang iba naman, napapalapit ng gusto sa kanyang trabaho. Close na close sila. Bakit? Kasi yun ang binibigyan ng time. Kaya kung ang pag-uusapan natin dito, pag-level up ng init mo sa Panginoon, then hinihingi ni Lord ang oras mo, your time with Him. Ang iba, lalo na sa season na ito, hectic na hectic ang schedule. Pandagdag sa traffic talaga. Punta doon, punta dito, may nalimutang rapper. Ay, di kayo dagdag sa traffic.
Huwag mo nang i-rap, sisirain din yan. Biro ko lang naman. Mas maganda na may nakarap. Yung iba napaka-busy. Ano ganito pinagkakabisihan? Kaya naman lahat pumipila. Lahat na ipinilahan. Yung isa'y pumila, sabi, anong binibil mo? Wala lang, isa na ilalaan na nakapila. At muling nalimutan ang good news of great joy. Alam mo, I thank God for giving us songs like this na nagpapaalala sa atin. Alon, yung bang, away, away from the noise, alone with you, away, away, to hear your voice. Nothing else. Tutulungan naman niyo ako at nagiging tula ang aking kanta. Matters, my one desire is to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Alam mo, hindi mo ba naisip na baka yan ang hinihintay ni Lord sa iyo sa Pasko? Pero busy tayo sa kung ano-anong ginagawa natin. Nalimutan na natin ang reason for the season. The good news of great joy. And He wanted to hear you saying, to worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Alam mo, what kung yun ang sinisigaw ng Diyos sa puso natin, ang lakas ng sigaw pero hindi natin marinig dahil busy tayo. Alam mo, ngayon pa lamang, ni-encourage ko kayo, by January magkakaroon tayo ng fasting eh. Ako nga iniisip ko na ipapasting ko eh. Pero bibigyan ko kayo ng suggestion. Pwede ba yung iba, pang-fasting mo muna yung cellphone mo? Sobra talaga. Hindi na nga natunog. Tinitingnan pa. Pagkagising sa umaga eh, addict na tayo. Bakit? Alam mo bang ginawa ng mga tao? Pinahaba ang season. Di ba Pasko? Isang araw lang. Hindi. May countdown yan. 100 days. Bibilang na. 99 days. 98 days. At akala mo pagdating ng 25 ay tapos na. Hindi. Hanggang January 6 pala yan. Pinahaba ng pinahaba. Bakit? Gusto nilang patagalin ng joy. Wala naman ng good news. Pwede ba? Ang patagalin natin ay yung good news. Ang patagalin natin ay si Jesus na nakikipagrelasyon tayo. Ibalik si Jesus sa Pasko. And lastly, ipaalam mo sa marami ang good news. Ipaalam mo. Alam mo yung good news, kung hindi alam ng iba, hindi yung good. They have to know na mayroon ng provision. They have to know na hindi nila kailangan pumunta sa impyerno. They have to know na hindi nila kailangan daanan yung hirap na yan because may tagapagligtas. Ang buhay na babago ng anumang darkest situation ng buhay ng isang tao. I remember Mel, nung babagong dumarating sa church. Nagpapapray si Mel. Naalala, nag-uusap nga kami ni Pastora Melody at that time. Hinahanap niya si Lord. Umiiyak. Papapray. At nakita niya ang Panginoon. Pinapasok niya sa puso niya. Tinanggap niya. At alam mo ang ginawa ng Panginoong Yesus? Alam mo ang ginawa ng life giver? Alam mo ang ginawa niya?
Binago ang buhay ni Mel, inayos ang dapat ayusin, and here she is now worshiping the true King. Kaya kung lalapit ka sa Panginoong Yesus, it is for you. Wala namang babaguhin sa buhay ng Panginoong Yesus, sa atin may babaguhin. Hindi naman utang na loob ng Panginoong Yesus na lumalapit ka Yon ay kapakanan mo. Bakit? Laging may kailangan tayo. Laging may kulang sa atin. Kailangan natin ang pupuno at magkukumpleto sa atin. Kaya ipaalam mo sa marami ang good news. Ipaalam mo. Matthew 10:23. Ngunit kung sino man ang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ipagkakaila ko rin sa harapan ng Ama sa langit. Akala natin ito'y kapag may nagtanong, si Jesus kay God mo at sinabi mong hindi, yun lang akala mong ipinagkaila. No. There are many subtle ways ng pagkakaila sa Panginoong Yesus. And one of the ways ay ito, kung hindi mo i-share si Jesus sa iba, pinagkakaila mo na siya. Pareho din lang yun. Ba't hindi mo i-share si Jesus? Give me a reason kung bakit nahihiya ka kung kanino man na i-share si Jesus. Dahil mas malaki pa siya kay Jesus? Dahil hindi niya kailangan si Jesus? Sinong taong hindi nangangailangan kay Jesus? Without Jesus, pupunta lahat yan sa impyerno. Jesus is the good news. At kung hindi natin i-share siya, pinagkakailanan natin si Jesus. Ang bigat, ano? Pero we have to hear this. Bakit hindi mo i-share ang ganitong kabuting balita na may magliligtas sa atin? Meron akong mini-mentor sa California. Ako'y natutuwa sa pamilyang ito. Isang malaking family. Nag-Zoom kami. Parang church. Ako'y natutuwa dahil ang parents nila, si Inay Liling at si Tatay Pepe, ay naninindigan sa pananampalataya nila kay Jesus. Tuwan-tuwa yung mga anak. Noon lang daw niya narinig na ang kanyang amay nagsabing, talagang ako'y sa Panginoong Jesus. At nakakailang beses sila ng pakikinig sa messages natin dito. Hindi lang minsan, pakinggan ulit nila. Ako'y natutuwa kay Inay Liling, dala daw hanggang CR pag nakikinig. Bakit? Kasi naninindigan na sila ay sa Panginoong Jesus. Not everybody knows the good news of great joy in Christmas. Ang babaw na ng ating Pasko. Ang Pasko na lang sa atin ay Christmas bonus, gift giving. Let others know the good news. Share the messages natin dito sa Sunday. I-forward nyo nang i-forward. Kaya mahiya, ay baka po hindi panoodin. Lalo nilang hindi mapapanood kung hindi ninyo mai-share, kung hindi nyo mai-forward. Ang dami ng mga patotoo na noong makita, maparinig, iniligtas sila ng Panginoong Yesus sa iba't ibang sitwasyon. Ang dami-dami na. Sharing the word will be hard for someone who wants to please everybody. Why? Kasi sharing Jesus offends others. Na-iskandalong maraming tao nung dumating si Jesus. Hindi lahat masaya pag si Jesus ay dumarating. May nagagalit. At tumatanggap si Jesus ng criticism. Samantalang sila hindi naiiskandalo sa kanilang kasalanan. Naiiskandalo sila kay Jesus. Pero ito ang aking sasabihin, ano kayang nararamdaman ng Diyos? Ano kayang nararamdaman ni Jesus na sa tindi ng kanilang ginawa ay para bang wala lang sa atin? Nasa taas ng presyong binayaran ni Jesus upang tubusin tayo, hindi naman natin kinakarir ang pag-share sa iba. Ano kayang nararamdaman ng Diyos? Ayaw ko kayong bigyan ng, burden ngayong Pasko, ngayong guilt. Pero kung hindi ko sasabihin, paano nyo malalaman? So this is the message for this Christmas to you. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang iyong Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Kung tinanggap mo na, panahon ng lumalim. Panahon ng mag-level up sa relasyon. Hindi pwede yung katulad ka pa rin lamang nung dati. Hindi pwede. For your sake. And share the good news to others. Kahit sino pa iyang mataas na tao, o sino man yang tumatakbo,
Huwag kang tumigil. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesus nung namamatay para sa atin. Wala namang gustong tumanggap sa Kanya, pero sabi ng Panginoon, itutuloy ko ito. It was prophesied. Kailangan ng magliligtas sa tao. I have to do this. I am the only one who can do this. I'm the only one qualified. I'm the only one. At ginawa ng Panginoong Hesus yun. He died on the cross. Ano naman ang gagawin natin? Share mo lang naman. Na ang Pasko ay good news. Dahil napakasama ng sitwasyon ng tao kung walang Pasko. I-share mo lamang na merong isang Jesus na kapag pinapasok nila sa buhay nila, ay babaguhin ang lahat na aspeto ng buhay nila for sure kung papapasukin. I-share mo lang sa kanila na itong buhay dito ay napaka-unstable. Na kanina'y okay na okay, maya-maya hindi. Na kanina'y gano'n, mamaya hindi. And we need stability. We need strength. We need God. Alam ko, marami na kayong naririnig. Merong nangyari doon, may nangyari dito. May sasabihin ako sa'yo, we're living in a cursed world. We're living in a broken world. Salamat at merong magliligtas. Salamat at merong Jesus. At ngayon, sabi ng Panginoong Hesus nung siya nandito, time will come that you will worship in spirit and in truth. Noong una, pumapatay sila ng hayop. Bakit? Kasi buhat-buhat nila ang guilt ng kasalanan. Pero noong tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kinuha ang kasalanan sa'yo. Now, what will happen? You are free to worship God. You will worship God in spirit and in truth. Wala nang humahadlang upang ikay lumapit sa Ama. Bakit? Sapagkat ikay na kay Kristo, ikay matuwid sa harapan ng Diyos. Sa tingin ng Diyos, wala kang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang nakikita ng Diyos sa iyo ay si Kristo. Si Kristo na tinanggap mo. Kaya ngayon, church, we will worship God in spirit and in truth.
to worship you. Oh, To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, Come on, sing. To worship you. to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Church, hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Hindi ka nabubuhay para sa boyfriend mo, para sa girlfriend mo, para sa asawa mo. No, no, no. Hindi ka nabubuhay para sa karir mo. Hindi ka nabubuhay para sa anuman. Nabubuhay ka para sumamba sa Diyos na nagmahal sa iyo. Bring Jesus back to Christmas. And I declare sa lahat, kahit sa mga nanonood, I am declaring life sa lahat na aspeto ng buhay mo. Nagdideklara ako ng buhay. Si Jesus ang buhay. At ang buhay ay pilit yang lalabas. Pilit na imamanifest ang lahat na aspeto ng life or buhay sa iyong pagkatao. I am declaring healing. I am declaring healing. Sa lahat na nag-positive sa COVID, I am declaring healing in Jesus' name. I am declaring healing. I am declaring life. I am declaring life. I am declaring life. Sa lahat na merong problema sa sitwasyon, sa relasyon, I am declaring life sa relasyon mo, sa relationship mo. I am declaring life. Sa lahat na merong problema sa addiction, any kind of addiction, I am declaring life. I am declaring life. I am declaring life. Sa lahat na may dinadaanang pagsubok sa finances, I am declaring life. I am declaring life. Jesus came, the life, and now humanda ka dahil tinanggap mo si Jesus. Life is manifesting sa lahat ng area ng iyong buhay. For those na ngayon lang nakapanood nito, because I know maraming magpo-forward, tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Say this prayer after me. Dahil walang pagpapala ang tataas pa dito. Sabihin mo, habang ikaw'y nakapikit at nakayuko, O Ama, patawad sa lahat kong kasalanan. Panginoong Jesus, salamat at dumating ka. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko. Mahal na mahal kita. Ako na lang mananalangin. Ama, lahat na nag-pray nito, anak mo na sila, ingatan mo sila, pagpalain mo sila. At kayo naman na matagal nang tinanggap ang Panginoong Yesus, I am declaring life sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi na uso ang mag-backslide, hindi na uso ang manlamig, hindi na uso. I am declaring level up ng relasyon mo sa Panginoon Diyos. Level up! This I pray in Jesus' name. Amen.